Sinisika pa ng Senadong makuha ang computer ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na posibleng naglalaman ng mga ebidensya sa flood control projects. Ipinaliwanag din ng Senado sa Independent Commission for Infrastructure kung paano nagkakaroon ng korupsyon sa budget. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Hindi pa rin hawak ng Senado ang computer ni dating Bulacan DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay Senator Lacson, naiwan raw kasi ang mismong computer ni Bryce sa kanyang bahay. All of a sudden, si Bryce Hernandez para nagbago ng isip, teka muna, magtanong muna ako sa lawyer. So parang, na-hold on. So ginawa nung sinil na lang nila para hindi matamper. Ang computer na ito ang posibleng naglalaman ng mga ebidensya ni Bryce laban sa mga sangkot sa anomalya ng flood control project, lalo na sa Bulacan. Pero ayon din kay Senator Lacson, kinakausap nila ang kampo ni Bryce para makuha nila ang mismong computer. Ngayon, we're discussing with the lawyer and Bryce himself kung pwedeng balikan para i-retrieve. Kasi kung ibang agency ang kukuha doon, either i-search warrant nila yon or isupina nila si Bryce Hernandez. Kinumpirma naman ni Lacson na may mga miyembro ng CIDG na nagtungo sa bahay ni Bryce pero hindi nila naggalaw ang computer. Ngayong araw, magkasamang nagtungo sina Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto sa Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos silang makatanggap ng imbitasyon mula sa komisyon. They wanted to find out on how these insertions are done. So I explained to them how it's done. Sometimes there are individual amendments, institutional amendments, insertions, but pinakamasama sa lahat pagka mayroong insertion sa BICAM. Ipiniliwanag nila Soto at Lacson sa ICI kung paano nagkakaroon ng illegal insertion. Illegal, pag tapos na ang third reading nasa BICAM, magsisingit ka. Mga illegal insertion dyan. I submitted 2 folders, another 11 folders sa mga attachments. So there's a wealth of information doon sa binigay ko mga folders. Andon talaga. Siniguro rin ng Senado na tutulong sila sa ICI sa pag-iimbestiga. Sa kabila nito, mariing kinundi na rin ng ICI ang kumakalat na ulat na tila may nagtatamper o sumisira ng mga dokumento ng DPWH. Ayon sa ICI, naniniwala sila na ang mga dokumentong may kaugnayan sa Public Works ay pagmamayari ng publiko. At para sa Senado at ICI, isang krimen ang sinumang gugulo at sisira ng mga ebidensya laban sa mga korap na individual at opisyal. That's criminal, no? Kasi these are official records, parang justification, parang clearing instruments, di ba? And when you destroy, you're destroying the records para hindi matrace yung kalokohan nila, di ba? Simula pa lamang ito ng hakbang ng ICI para sa kanilang investigasyon kaugnay sa mga anomalya sa mga flood control projects. Nakaabang pa rin ang taong bayan kung sino-sino ba ang mga ugat ng korupsyong ito. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.